kaya tayo po'y mag-uumpisa na. Marahil ang iba po nating mga kapatiran ay kasama po natin via po sa ating pong FB Live. At ngayon po, tayo po ay mag-uumpisa na po. Muli po ay isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Sige po, bilang ating pong opening song, marahil po tayo po'y umawit dito po sa page 126, Masaganang Pala. Ibubuhos ang biyaya, pangako ng pagbiyak, panahon ng kasigahan, nagmula sa itaas, sa ganang pala ang kailangan namin, awang natak sa paligid, sa mipasagalangin, ibubuhos ang biyaya, mahalaga't pambuhay, dinggin sa kulod ang tubo ng masaganang ulan, sa ganang pala ang kailangan namin, awang natak sa paligid, sa mipasagalangin, ibubuhos ang biyaya, sa amin ang ibigay, Panginoo'y kasigtahan, salitan para nalang, sa ganang pala ang kailangan namin, awang natak sa paligid, sa mipasagalangin, ibubuhos ang biyaya, ipadala ng agad, ayon sa Diyos naghahayag, kay Jesus tumatawag, sa ganang pala ang kailangan namin, awang natak sa paligid, sa mipasagalangin. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. Minsan pa po tayong umawit. Bago po tayo manalangin po, dito po sa 139 po, si Jesus ay kaibigan. Si Jesus ay kaibigan, sa lahat inasal, anong laking karapat, mas mapanalangin na, anong kapayapaan ang malimitan, dahil sa pinalitan ay panalangin na, may pagsubok patusonan, kahit saan, huwag tayong manlulukay, malaking malaman,
kaibigan, katinusan pa'y alamatid ka. Jesus ang mahina't natitigan sa aking pasan. Si Jesus ating katulungan, siya ang galakihan, na magmatiniwanan ng mga kaibigan. Isig niya'y ating tanggulan, siya ang kaaliwan. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. At ngayon po, para po sa ating pong opening prayer, hingin po natin kay Brother Renmark po. Tayo po ay kanya pong pangunahan po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat po sa mabiyayang oras na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin upang muli kami po ay magkatipon sa pamamagitan po ng online upang papurihan po ang inyong pong pangalan at gayon din po ang pag-aaralan po ang inyong pong mga banal na salita. Salamat po ng marami, Ama. Patuloy po naming dalangin ang inyong pong pangunguna po sa bawat isa po sa amin, maging sa amin pong mga internet connection upang wala pong maging hadlang sa pakikinig po namin ng inyong pong mga salita. Dalangin din po namin, Ama, ang mga aabutan po ng mensahe po na ito, ng pag-aaral po na ito sa amin pong Facebook Live. Ang dalangin po namin na kayo pong mauna at upang tunay nga po, Ama, na kumilos po inyo pong mga salita upang kung mapanood man po ito, Ama, ng mga wala pa pong tunay po na pagkakilala po sa inyo, ay makilala po nila ang aming pong Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng mensahe po na ito. Salamat po ng marami, Ama. Dalangin din po namin ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po at magtuturo po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya, Ama, ng inyong pong banal na Espiritu at bigyan po ng katalinuhan po na nagmumula po sa inyo upang mahayag po ang inyong pong mga salita na naayon po sa inyong pong kaloob. Maraming salamat po, Ama. Pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin, ang bawat tahanan po ay inyong pong ingatan. At ibinabalik po namin, Ama, ang pinakamataas ng papuri sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid sa pananalangin. At muli po ay welcome po sa ating pong online Bible study. Marami po mga kapatid, atin po munang pansamantalang ipagpapaliban po ang pag-aaral po natin sa aklat po ng Pilipos. At ngayon po ay makakapakinig po tayo ng iba pong topic. Marahil bibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Norman po. Muli isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa atin pong lahat. At sa gabi pong ito, katulad po ng nabanggit po ng kapatid, mahinto pong ating pong series din po na pag-aaral po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. At ngayon po ay magkakaroon po tayo ng pagbubulay sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng isang short devotion. At marahil sa atin pong short devotion, para sa gabi pong ito ay atin pong masusumpungan dito po sa aklat po ng mga Kawikaan. Chapter 16, verse 9. At marahil ito po ay isang pamilyar din po na verse sa bawat isa po sa atin. At kung atin na din pong nakita at sa tulong din po ng kapatid po na Renmark,
ay babasahin po natin dito po sa screen. Ang sabi po dito sa Kawikaan chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Tayo po ay saglit po na manalangin at humingi po ng patnubay at gabay sa Panginoon sa atin pong pagbubulayan po sa gabi pong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyayang gabi na inyo pong ibinigay po sa amin. Sa panahon na lumipas, sa pagpatnubay niyo po sa amin, hanggang sa ngayon po na kami po ay patuloy po na nagsasama-sama sa pamamagitan po ng online upang sama-samang nag-aaral po ng ipong mga salita. Ang dalangin po namin ay patuloy na paunahan niyo po kami sa oras po na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. At anuman pong mga kahinaan, kasalanan, pagkukulang na inyo pong nasusumpungan po sa amin sa mga oras po na ito, ay amin din pong pinanghingi po ng kapatawaran upang wala pong maging hadlang sa amin din pong paglilingkod po sa inyo, sa amin din pong pakikinig po sa inyong mga salita sa oras po na ito. Sa inyo po namin lubos din pong pinagkakatiwala ang mga kapatid na wala po ngayon sa Google Meet. At patuloy na ingatan niyo po sila, patnubayan po habang pong mga nasa biyahe po ang ilan at nasa ibang lugar din po ay patnubayan niyo po sila. Maging ang aming pong internet connection ay patuloy na sa inyo po namin pinagkakatiwala. Ang lahat po na ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Dito po sa atin pong pagbubulayan po sa gabi pong ito ay personal ko din po na devotion din po ang bagay po na ito. Sabi po dito, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Tunay po dito makikita po natin na ang Diyos, sabi po dito, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kung titingnan natin po yung salita ditong nagtutuwid, ito po ay malinaw na tinuturo po dito na ang puso ng tao ay deceitful. Sabi nga dun sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Masamang katha, no? Mandaraya, deceitful. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Kaya nandun yung salitang itinutuwid, no? Ang Diyos, ang Panginoong Diyos ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya dito makikita natin kung paanong sa ating mga mananampalataya ay ang mga bagay, ang mga pagpapasya, ang mga plano ay tunay na hindi nagiging sandigan yung sarili nating kalakasan, sarili nating kaunawaan, sarili nating mga haka, mga opinion, mga katwiran. Sapagkat dito, pinapaintindi ng salita ng Diyos na wala sa puso ng tao, dahil ito'y mandaraya, tunay na hindi ito ang dapat na maghari sa atin.
yung pansarili natin, mga plano, mga desisyon. Kaya nandun yung salita doon na nagtutuwid. Sa nagtutuwid, may kamalian, sapagkat sa Diyos ang tunay na katotohanan. At dito makikita natin, sa binasa kanina sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ay ito yung kalagayan po ng puso ng tao. The heart of a man is deceitful, magdaraya. At napaka laking pagkakamali na iasa natin sa sarili natin ang mga bagay-bagay na bilang mananampalataya at hindi sinasangguni ang pagkilos ng Diyos, ang paggawa ng Diyos sa buhay natin, ang kanyang kalooban para sa atin. Kung atin din titignan yung sa Old Testament, sa simula pa lang talaga nakita natin kung paanong ang puso ng tao ay nakasentro lamang sa kanyang sarili at hindi sa ating Panginoong Diyos. Kung paano ang kanyang iniisip ay para sa sarili lang. Kung paanong ang puso ng tao ay katulad nga ng nakita po natin dito sa ating binasa sa Jeremiah chapter 17 verse 9 ay mandaraya. Dito po sa Genesis chapter 3 verse 6. Dito po sa Genesis chapter 3 verse 6 ay ganito po ang ating pong mababasa. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Dito tingnan po natin, no, naisip. Ayun po naisip. Sabihin, nandun yung kanyang naging pagpapasya. Naisip yung kanyang akala. Sabi po doon na isip, kung titingnan po natin sa mas mababaw po na salin. Sige po, dito po sa Genesis chapter 3 verse 6. Sabi po doon, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya, ito po yung ang sabi ko po kanina, nakasentro po sa sarili. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Nagkaroon siya ng ganoong kaisipan, no? Para sa sarili. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Tingnan po natin yung bahagi po na yon. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. At din sa salita po doon na naisip niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Nagkaroon siya ng selfish desire. Yung kanyang pagnanais na maging marunong, ang pagnanais para sa kanyang sarili. Bagamat mayroon ng utos ang Diyos na huwag kainin, tanging sa pagsunod lang doon sa ating pong Panginoong Diyos, no? Pero hindi nila sinunod ang bagay na yun. Yun yung makikita po natin dito na katotohanan sa puso, sa balak, sa iniisip ng tao. At dito rin po sa Genesis chapter 11 verse 4, kung saan ay dito po ay nagkaisa-isa ang mga tao na nagkaroon noon ng isang wika, ngunit
naging masama ang kanilang balak, ang kanilang nasa isip, ang kanilang plano. Kung atin din titingnan dito, sabi dito sa uh, Genesis chapter 11 verse 4, at nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok na yon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Dito po, titignan po natin yung balak din nila. Dito sa mababaw na salin, sabi doon, dito pa rin po sa Genesis chapter 11 verse 4, sabi po dito, at ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng aabot. Ito po yung tore ng Babel. Abot sa langit, no, upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. At tingnan po yung kaisipan po, no, upang maging tanyag. Sa sarili po ulit ito. Yung pagnanasa na itaas ang sarili. Kaya, titingnan po natin dito po sa ating mga naging mga supporting verses, dito po natin makikita kung paano ang puso ng tao ay mandaraya. Yung nais nito, yung gusto ng tao ay para sa sarili lang. Ito po yung katotohanan dito po sa bagay po na ito. Kaya nga kung babasahin pa natin yung sa verse 5, dun sa mababaw na salin dito sa Genesis chapter 11, sabi doon, bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Pasimula pa lang ito ng kanilang binabalak na gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ito po, nakita po ng Diyos. At alam ng Diyos ang nasa puso ng tao. Kaya nga dun sa, balikan lang po natin dito sa Jeremiah chapter 17 verse 10. Alam ng Diyos. Maging ang layunin. Kaya sa Diyos, hindi natin may tatago maging ang ating pagnanais, mga pagnanasa. Kung totoo ba ang ating paglilingkod, kung totoo ba na tayo ay nagpupurit, sumasamba sa Kanya, hindi natin po malilin lang ang Diyos. Dahil dito po sa atin pong reference po, dito po sa supporting verse po natin, verse 10, sabi po dito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So tingnan po natin po doon, aking tinatarok ang mga puso. Alam ng Diyos maging sa mga nasa puso po natin. Kaya kung titingnan din po natin yung mas mababaw po na salin po nito, 17 verse 10 po, sabi po doon, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Dito po makikita po natin na maging dun sa layunin po natin, kung ano po yung motibo din natin po, alam po ng Diyos. Nakita po natin ang katotohanan po na ang puso ng tao ay mandaraya. Ang puso ng tao ay nagnanais na para sa sarili. Tingnan po natin kung paanong sa mga natunghayan po natin dun sa Genesis chapter 3 verse 6, maging dun sa Genesis chapter 11 verse 4, kanina po, nagkaroon ng pagnanais, yung mga balak na taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Taliwas
dun sa nais ng Panginoon na mangyari po sa ating buhay. Kaya nga po, dun po sa ating pong teksto, itinutuwid po ang Diyos ang nagtutuwid ng ating mga hakbang. Ibig sabihin, andun po tayo dun sa mahina sapagkat tayo po talaga ay talagang mahina, makasalanan. Kaya ang pagtutuwid ng Diyos ay gayon na lamang ay bahagi po ng kanyang pagmamahal sa atin. Dito po makikita po natin maliwanag ang plano ng Diyos ay higit sa mga plano, mga nais, mga kagustuhan. Tingnan po natin, no, ang mga tao nung tinatayo po yung Tore ng Babel, nais po nilang makarating sa langit. Gumawa sila ng tore papunta po doon. Pero kung titingnan po natin, napakadali po nung hiningi po ng Diyos upang makarating po doon sa langit. Tanging sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung ganung mga balakin. Yung iba, upang makarating sa langit, ano po yung ginagawa? Sa pamamagitan ng paggawa nila ng mabuti, pagiging mabuti, nagsisikap sa kanilang sariling kaparaanan. Ayun po yung plano at nasa isip ng tao. Sa kanyang pagnanais na makarating sa langit, ang buong akala niya ay maliligtas siya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagiging mabuti. Pero dun po sa Ephesians chapter 2, 8, 9, dun natin makikita kung ano yung nais po ng Panginoon, ang kanyang naging solusyon upang tayo ay makarating doon sa langit. Sabi po doon, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Biyaya lang po, no, na tayo ay maligtas. At ito'y sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. Pananampalataya po kanino? Sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. At tingnan po natin dito sa mga susunod po ng mga talata. Sabi po dito, at ito'y hindi sa inyong sarili. Kaya nga, ang tao bagamat nagsisikap siya, sabi nga po doon yung, saan po kasing verse po yun? Yung pong sa isip po ng tao, ang akala niya mabuti, pero sa dulo pala ay kapahamakan. Sa Proverbs, ano po kasi yun? 16:25. Pero ituloy ko lang po ito, no? At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Dito po sa Kawikaan chapter 16 verse 25. Makikita po natin ang akala ng tao upang siya'y maligtas. No? Ito po, ang may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo niya ay mga daan ng kamatayan. Kung titingnan po natin, ang akala ng tao sa kanyang paggawa ng mabuti, sa kanyang pagiging mabuti, no, ayun yung magdadala sa kanya doon sa langit. Pero ang dulo po nito ay kapahamakan. Ang dulo po nito ay ang daan ng kamatayan. Kung titingnan po natin sa aspeto po ng kaligtasan, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti o pagiging mabuting tao. Sapagkat po sa ating naturalesa bilang makasalanan, ang bayad ng ating kasalanan ay kamatayan. Ayun po yung naghihintay po sa atin. Ang isang makasalanang hindi sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay papunta sa walang hanggang kaparusahan. Kahit na magsikap pa siyang gumawa ng mabuti, tumulong sa kanyang kapwa, ay hindi siya dadalhin ng ganung gawa papunta sa langit.
sapagkat may gumawa na para sa ating kaligtasan. May namatay po para sa ating kaligtasan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya dito po makikita po natin ang akala ng tao sa kanyang pagnanais na maging kalugod-lugod, maging mabuti at makarating sa langit, namis po niya yung mahalagang bahaging tinuturo ng Diyos. Ang nais na masumpungan sa atin upang ganap nating makita ang katotohanan sa kanyang kaligtasan. Marahil bagamat ang teksto po nito ay doon po sa kaligtasan na akala ng tao sa kanyang pagiging mabuti, sa kanyang paggawa ng mabuti, siya'y maliligtas, hindi po niya alam na yun po pala ay dadalhin siya sa kamatayan, sa walanggang kaparusahan, dun sa dagat-dagatang apoy. Ito po ay nakalulungkot po na bagay. At kung ako man po ay sa oras po na ito, may mga nakikinig po sa atin pong FB Live na sa kanyang pag-aakala na maging mabuti ka lang, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, tumulong ka, ikaw ay makakarating sa langit. Mali po yun. Sinabi po ng salita po ng Diyos, Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, na siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, upang sa ating pagsampalataya sa Kanya ay magkakamit tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan doon po patungo sa langit. Ito po yung nakakalungkot po na senaryo sa pag-aakala ng tao sa kanyang pagsisikap, ay dadalhin pala siya doon sa walang hanggang kaparusahan. At sa ating po mga mananampalataya, isang reminder din po sa atin po ito. Sa ating pag-aakala, sa ating mga plano para sa sarili natin, para sa mga pansariling kagustuhan, mga pangarap sa buhay, ang akala po natin ay sa pamamagitan ng pagkakamit ng mga ganitong mga bagay dito sa sanlibutan, masusumpungan natin ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang buhay na masagana. Pero hindi po. Ang susi po ay nasa ating pong Panginoong Hesus. Kaya kung tayo po, ang ating pong atensyon ay nababaling po dun sa mga sariling pagsisikap, yung mga plano natin na sa mga susunod na mga araw, mga buwan, na mga taon, ay makakamit din natin ang pinaka-aasam-asam na magandang buhay, katanyagan. Hindi po natin sa dulo po pala nun, maaring din natin mahanap ang tunay po na naghihintay na pagtatagumpay. Maaring ito po ay ikapahamak po natin dun sa bagay naman po na lalo po tayong lumalayo po pala sa Diyos. Hindi po natin namamalayan na unti-unti po na tayo sa ating pong mga pansariling mga kagustuhan, mga pansariling mga ambisyon, mga pansarili po na wala ang Panginoon, ay dadalhin po pala tayo sa kapahamakan, dadalhin po tayo dun sa inaakala po natin na masagana, na mapayapang buhay, ay kabaligtaran po pala. Kaya mga kapatid, siyasatin po natin ang ating pong mga puso. Kung naka-focus lang po sa plano po natin, sa pagtitiwala sa mga plano lang po natin, sa mga pagpapasya po natin, dito po nakabaling attention po natin. At hindi sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi natin po kailanman masusumpungan ang magandang plano po ng Diyos, para sa ating pong mga mananampalataya. Sabi nga po dun sa Jeremiah 29 verse 11,
ang plano po ng Diyos para sa atin, alam po niya. Dito po sa Jeremiah 29 verse 11, dito po kung saan ay dinalang bihag po ang ilan pong mga Israelita po dun sa Babylonia, at mayroon pong encouragement na binigay po ang Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Jeremiah, na may pangako po ang Diyos sa kanila, dadalhin po dun sa lupang ipinangako. Dahil alam po ng Diyos, no, ang kalagayan po natin, at ang plano po niya, hindi po tayo hayaan po na manatili dun sa kalagayan po natin. At ang plano po niya, hindi po para sa ating ikapapahamak. Yun po kasi ang plano naman ng tao. Dadalhin po siya sa kapahamakan. Pero ang plano po ng Diyos, hindi po tayo dadalhin sa kapahamakan. Unang-una po na naging plano po ng Diyos na nagkaroon ng katuparan sa ating mga mananampalataya, yung kanyang plano po ng pagliligtas. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya walang plano po ang Diyos para tayo po ay mapahamak. Lahat po ng plano po ng Diyos, yung pangako po niya sa atin, para sa ating ikabubuti, para po sa ating ikakasasagana. Pero nakita po natin yung plano po ng tao, saan po siya maglilid? Dun sa kapahamakan. Pero ang Diyos, ito po yung pangako po niya. Kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa kanya, sa pananampalataya po sa kanya, ito po yung pangako po niya. Dahil nalalaman po niya yung pag-iisip po natin, nalalaman ng Diyos, sabi po dito, ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Bagamat ito po ay sinabi po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Jeremiah sa mga sa bayang Israel na mga dinalang bihag po sa Babylonia, na hindi sila mananatiling bihag po doon. Dadalhin po sila sa lupang pangako, sa na pagliligtas po doon po sa lugar po na yon. Alam ko po, after 70 years po ata yun. Ang point ko lang po dito ay may plano po ang Diyos para po sa ikabubuti po natin, hindi po sa ikapapahamak po natin. Tingnan po natin yung pagkakaiba po ng plano po ng Diyos, plano po ng tao. Una, nakita po natin, hindi po tayo hinayaan po ng Diyos. Sa lahat po ng sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, meron po tayo ngayong katiyakan, meron tayo pong kapanatagan na hindi po tayo mapapahamak. Sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Ayun po yung nais po ng Diyos. Hindi po tayo ipapahamak. Ano pong matatamo po natin? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po kung sa ating pong pagninilay-nilay po sa gabi pong ito, maganda po tingnan po natin yung kadakilaan, kahigitan ng planong naghihintay po sa atin na ginawa po ng Diyos. At huwag po natin tingnan yung mga pansarili po natin mga plano. Bagkus ano pong magandang attitude po natin dun sa Proverbs chapter 3 verse 6. Pero kunin na po natin yung verse 5. Sabi po doon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manangan sa iyong sariling kaunawaan. Yung sariling kaisipan, sariling pagnanasa, mga ambisyon, mga pansariling kagustuhan, mga bagay-bagay dito sa mundong ito. At sa ating paglalakbay, sa ating pong pamumuhay, napakaganda dito po sa verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Ibig sabihin,
pinapahintulot ng Diyos dito, pinapakita ng Panginoon dito na unahin natin po siya. Hindi yung susunod na lang ang Diyos sa ating mga kagustuhan, sa ating lakad. Pinauna ng Diyos, sabi po dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Tingnan po natin ang ganito pong plano po ng Diyos para sa atin. Una, para po sa hindi po natin ikapapahamak. Sapagkat nagbigay po siya ng solusyon upang hindi po tayo mapunta sa kapahamakan naghihintay po sa isang makasalanang hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus. At dito po, kilalanin natin siya sapagkat ituturo po sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay ipapakita ng Diyos ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya at magdadala sa atin ng katagumpayan, kasaganaan, at tunay na kagalakan po dito sa mundong ito. Kaya po mga kapatid, isang paalala po sa atin po ito. Kinikilala po ba natin ang Diyos sa ating pong mga plano, sa ating pong mga lakad, sa ating pong mga desisyon? O kabaligtaran po nangyayari, nakapag-desisyon na po tayo, inunab na po natin yung sarili nating plano, at dun pa lamang po natin isinangguni sa Panginoon. Minsan po, yun po yung mahirap eh. Paano pa po ituturo ng Diyos, no? Ang mga bagay na makabubuti para sa atin. Yung mga bagay po na nais po sa atin kung napangunahan na po natin ang ating mga sariling pagpapasya, mga sarili pong mga pagnanasa, mga sarili pong mga iniisip, mga binabalak. At dun pa lang po natin sinasangguni. Maganda po ay paalala po ito sa atin din po. At ganun din po sa mga nakikinig po din po sa atin pong FB Live. Sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang dakilang plano po ng Diyos ay lahat po tayo ay maligtas. Ito rin po ay panawagan po sa wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus. Na hanggang ngayon, ang kaparusahan ng kasalanan ay doon po sa kapahamakang naghihintay po sa kanila. Pero ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay may pagkakataon pa pong ibinibigay sa mga hindi pa po sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ito po yung plano po niya dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang plano po ng Diyos na ang lahat ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang Panginoong Diyos ay may pangakong kaligtasan sa sino mang sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Naghihintay po ang ating Panginoon na tayo lumapit sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan, sumampalataya sa Kanyang ginawa doon sa krus. Sapagkat hindi ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Sa bawat hindi pa sumasampalataya at maging din sa atin pong mananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay tunay na umiibig po sa atin. Ayaw niya tayo na sa ating mga sariling desisyon ay mauwi sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos na sa ating mga sariling plano ay mauwi
dun sa hindi magandang nilalayo niya po para sa atin. Kaya po, ang naalala ko lang po, no, kung titingnan po natin si Saul, bago po siya naging Pablo or Paul, alam niyo po, ang plano po ni Saul ay i-persecute po yung mga Kristiyano po. Kaya po, may sulat po siya, no, na nabigyan po siyang pahintulot na pumunta sa Damascus upang tuligsain ang mga Kristiyano po doon. Pero ano po yung ending? Plano po niyang i-persecute yung mga Kristiyano, pero ano po yung ending? Naging isa po siya dun sa mga Kristiyano po. Dito po makikita po natin ang isang tao dun sa Proverbs chapter 19 verse 21. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming mga binabalak, ngunit ang kalooban ng Diyos ang siyang mananaig. Yung plano niya i-persecute, pero yun po yung ang Panginoon ang kumilos. Nakita niya ang mahalagang bagay. No? Nakita niya mismo na sa ating Panginoong Hesus may kaligtasan. Plano po niya i-persecute yung mga Kristiyano doon, pero ang ending po, siya ay naging isa sa mga Kristiyanong pine-persecute. Tingnan po natin. Dito po makikita po natin, ang plano natin mas hindi taliwas eh. Ang plano ng tao taliwas dun sa plano ng Diyos. Pero napakabuti pa rin ng Diyos. Kaya po doon sa pinag-aaralan po natin dun sa Proverbs 16:19, ang Diyos ang nagtutuwid. Kilalanin lamang po natin siya. Sabi po doon, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang upang tayo'y makapagpatuloy dun sa ating pong inaasam na kasaganaan, na tunay na kagalakan po dito po sa mundong ito. Nawa sa atin pong naging maikli pong pagbubulay, maging paalala po sa atin po ang bagay po na to. Dito po sa Proverbs chapter 3 verse 6, dun po sa atin pong naging reference din po kanina, sabi po doon, sa lahat ng inyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. No? Papatnubayan ka ng Diyos. Pero ang nice po niya doon, sabi po niya, is kilalanin muna. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Ibig sabihin, inuuna. Ayun po yung pinakamadali po na pwede po natin mailagay po doon eh. Inuuna muna ang Panginoon. Hindi yung ating pong sarili. At kauli-hulian po dito sa Proverbs chapter 16 verse 3. Proverbs chapter 16 verse 3, sabi po dito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Dito po sa mababaw naman na salin po, dito po sa Proverbs, Kawikaan chapter 16 verse 3. Sabi po dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Alam niyo po, napakasarap ng pagtatagumpay kapag ang Diyos ang gumawa po noon sa buhay po natin. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Actually, wala man lang yung pagtatagumpay na galing po sa sarili pong pagsisikap, sariling kaunawaan. Hindi po yung tunay na masarap na tagumpay. Ang masarap po ng tagumpay kapag ang Diyos ay natutunan po natin unahin at kilalanin po sa lahat po ng ating pong mga plano, sa ating pong mga ginagawa. At nawa tunay po na sa ating pong pagbubulay po na ito ay ma-assess po natin yung ating pong sarili dun sa bahagi po na kung tayo po ay sa ating sarili lang po na mga plano, inuukol ang ating pong mga pagsisikap, o kinikilala po natin ang Panginoon
na siya yung magtutuwid sa bawat hakbang po natin. Na ang naghihintay po sa atin ay isang tunay na pagtatagumpay. Tunay na kagalakan po habang po tayo po ay nabubuhay po dito po sa mundo. Marahil yun lamang po at tayo po ay muli po ang manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri o Diyos at pinasasalamatan po sa mga katotohanan po na aming pong narinig po mula po sa inyong mga salita. Tunay amin pong kinikilala na kami po ay makasalanan, kami po ay mahina, at ang aming puso ay tunay po na mandaraya. At kayo lang po ang tunay na nakatatarok, nakasalaksik ng aming po mga puso. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na sa amin pong pamumuhay po dito po sa sanlibutan po na ito. Tulungan niyo po kami na mas mauna po kayo sa lahat po ng aming pong mga desisyon, mga plano po sa buhay. Kilalanin po kayo sa lahat po ng aming pong ginagawa. Upang nang sa gayon ay makita po namin ang mga bagay po na nais niyo pong ituwid po sa amin, sa mga bagay na kami po ay nagkakamali dahil sa pag-una po ng aming pong mga sarili. Tulungan niyo po kami sa inyo pong mga salita na laging makita po ang inyo pong kalooban. Sapagkat tunay po ay hindi po kayo nangako ng kapahamakan po sa amin. Simula po ng amin pong isalig ang amin pong pananampalataya sa inyo pong bugtong na anak. Nakita po namin na may katiyakan po na hindi po kami mapapahamak. Dahil inyo pong pangako po ito sa lahat po ng samampalataya sa inyo pong bugtong na anak. Bagkus kami po ay magtatamo po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At kami po ay makasisiguro na sa amin pong paglakad po sa inyo, paglakad po sa inyo pong kalooban, sa pangunguna po sa inyo, ay makatitiyak po kami na hindi rin po kami mapapahamak sa amin pong mga desisyon sapagkat tunay po, kayo po ang nagbibigay po sa amin ng mga karunungan at patuloy din po ng mga bagay po para po sa amin pong ikabubuti. Maraming salamat po, Ama, sa mga ganito pong pagkakataon na patuloy niyo po kaming pinaglalapit. Bagamat kami po ay hindi po magkakasama po physical, ay nabibigyan niyo po ang bawat isa po sa amin ng pagkakataon po na lalo pong magtumibay at magkaroon ng malapitang relasyon po sa inyo. Tunay po na masampungan niyo po ang bawat isa po sa amin na kayo pong inuuna po sa lahat po ng mga bagay po sa buhay po namin. At ang inyo pong plano, ang inyo pong mga nais, ang inyo pong kalooban, nawa ang siyang mangyari po sa buhay po namin. At hindi po yung amin pong mga pansariling mga pagnanais o mga plano po. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating pong mga napagbulayang mga salita po ng Diyos. Naging pagpapaalala po sa atin at hamon po na lagi pong hanapin at unahin po ang kalooban ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang kagustuhan po ng Diyos sa ating pong mga buhay. At habang atin po itong pinagbubulayan, tayo pong lahat ay magwakas po sa awitin po 166, kalooban mo ang siyang sundin. Kalooban mo ang siyang sundin, tutik ako na pusin ayon sa ibig
kalooban. Ako'y sa buti ng pusan hanggang si Kristo ay mamasdan, tanging sa akin tumatahan. Purihin po ang Diyos sa ating pong pag-aaral at nawa po siya po ay napapurihan din po sa ating pong mga inawit. At ngayon po ay sa ating pong pagwawakas, tayo pong lahat po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos po na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo sa napakamabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nakita po namin, Ama, na sa aming pong sarili, sa aming pong puso, kami po ay hindi po kalugod-lugod po sa inyo. Nakita po namin, Ama, na kami po ay mahina, kami po ay marumi, kami po ay makasarili. At nawa po, tulungan niyo nga po kami na magpakumbaba, magpasakop sa inyo pong kalooban, sa inyo pong kagustuhan sa aming pong mga buhay. Ama, kami po ay nagpapakumbaba po at humihingi ng tawad sa aming pong mga paghahambog, sa aming pong mga pagmamataas. Kung madalas po ipinipili namin ang aming mga sarili, ang aming mga kagustuhan, at hindi po ang inyo pong kalooban. Nawa, Ama, tulungan niyo po kami na lagi pong magtiwala at sumunod po sa inyo at hanapin po ang inyo pong kagustuhan sa aming pong mga buhay. At dalangin po namin, Ama, kung meron man po na wala pa pong tunay na relasyon sa aming Panginoong Sus, tulungan niyo po siya na tunay nga pong makilala po niya ang kanyang kalagayang makasalanan na mapapahamak. At nawa po ay makita po niya ang aming pong Panginoong Hesus at ang ginawa po niya doon sa krus. Siya po ay sumampalataya at tanggapin at papasukin po ang aming Panginoong Hesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas at Panginoon po ng kanya pong buhay. At dalangin po namin, Ama, nawa po ay patuloy niyo rin pong pagpalain ang bawat isa. Nagpapasalamat din po kami sa anak po ng inyo pong ginamit. Patuloy po naming dalangin ang pagpapala niyo po sa kanya, sa po ng kanya pong buong pamilya. Maging ang mga kapatid po na hindi po namin nakasama, nakapiling po, kayo pong patuloy na mag-ingat at gumabay po sa kanila. Sa mga kapatid po namin po na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, particular po ang aming kapatid, kay Dr. Rachel po, dalangin po namin ang kagalingan po, ang full recovery sa kanya po. At ganoon din po sa aming mga kapatid na may mga iniindang mga karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin ang gabi pong ito at ito pong lahat ay aming samutiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening po and God bless po.